taniyan ko, Marcos ulit na Magandang start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa amang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, yung pong kahapon na, kaninang umaga, na binanggit po ni Dr. Badoy na ayon sa kanyang BJMP source. Sabi ko nga kanina, di ba? Totoong may mga source yan si Dr. Badoy dahil yung mister niya ay dating PMA. So may mga contact talaga yan. Ayon sa source ni Dr. Badoy, ang nakikipag-usap daw kay Madriaga, diyan po sa BJMP sa kulungan, ay walang iba kundi si Laila de Lima at saka tong si Trillanes. Ngayon po, napatunayan natin, no, umamin po si de Lima. Siya po ang nakikipag-usap kay Madriaga. Alam nyo na. Alam nyo na kung bakit ganyan, di ba? Wala na pong pagdududa. Okay. Pag-usapan din po natin na eto po, isang araw lang po, bigay na po tong mga plunder, no? Na yung pong mga isang truck na nag-aksaya po ng isang truck na papel. Ang daming papel. Ganyan po talaga no? Alam niyo po yung mga nagpa-file po ng ganito lang, nararamihan na tayo, di ba? Napaka-OA naman ng pagpa-file na yan ng mga dilawan kakamping. Ha? At saka nitong mga civil society, etong adik na pare. Adik na pare, kung hindi ka ba naman nag-adik, di sana, maayos yung pananaw mo. Dapat ginaya mo tong pare. Ha? Ang linaw po nitong binabati natin kayo dyan sa mga taga Cebu. Kaya pala matitino ang utak ng mga taga Cebu, no? Kasi yung mga pari nila. Ito si Reverend Father Xiano Ubod. Ha? Naku, nakakatuwa po kayo. Yan po yung sinabi niya na bakit hindi nag-iimbestiga, ayaw pangalanan kung sino yung mga binigyan ng pera sa mali-maleta. Kala nyo, hanggat may pari po na katulad ni Reverend Father Xiano Ubod, ay sigurado po tayo na maayos. Di ba? Kahit pa isa-isa lang yan. Okay. Di ba? Napaka-OA. Napakaraming papel. Yung pala, mga wala naman tunay na ebidensya. Yan po talaga Ganyan po talaga sila At syempre pa, ano pa ba? Dahil napagbigyan na sila, lahat po ng media ang kinover, it's either Madriaga or etong grupo ng adik na pare, kasama tong si isa pang si Shelo Magno na napakahusay naman, professor naman ng UP. Ha? Bakit ka? Ang tanong ko na lang, magkano? Wala akong alam nyo po, minsan ng mga matatalino, no, ang hirap arokin Tayong mga simple lang mag-isip. Pag sinabi nating magnanakaw, yung very obvious, di ba? Hindi po tayo mahilig yung mga pahiwatig Pag sinabi nating mga magnanakaw, yan po yung may porsyento sa flood control project. Na kung hindi ghost project, substandard. Di may nagnakaw. Pero yung mga nagdala ka lang ng mga isang truck na papel at pagbibintangan mo na magnanakaw, isa pa. Ha? Yun nga po talaga. Tama. Eto, tignan nyo sinabi ni Leonard Alecha. Mukhang naniniwala na ako sa claim ni Sas na bayaran ni Tambi si Prof. Magno. Talaga. Bakit hindi ka maniniwala? Sinabi ba ni Sas yan? Bakit hindi ka maniniwala? Nakita nyo naman, ang issue po ngayon, naghanap tayo ng trilyon na perang ninakaw.
Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo, ganito yung nangyari. Bakit lumantad bigla itong si Laila de Lima? Kasi nabatbat po, no, yung kanyang bata na si Madriaga. Nasilip pa, alam nyo, matatalino. Napakatatalino po ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers. Yung mga profesor po natin, totoo pong mga profesor. Yung mga attorney po natin, talagang mga abogado de tak-tak. Mahuhusay po talaga. Yung mga political, anong tawag dito? Political vloggers po ng mga Duterte. Naku po, wag nyo na pong isama si Badong. Talagang napakagagaling. No? Yung sa kabila, talagang tiyagaan na lang. Panonoorin na lang nila dahil wala eh. Ha? Badong, ang gagaling nyo pala, bakit ang oonti lang ng mga nanunood sa inyo? O particular sa iyo, Badong. Sa sobrang dami nga naming magagaling. Sa kanila, puta, isa, dalawa lang ang magaling. Siyempre, kukuyugin na ng viewers yan dahil, konti na lang nga. Katunayan nga na salat sila sa kagalingan. Napipilitan na nga si BBM na maging vlogger na. Di ba? Napipilitan na lang po yung mga si BBM na mismo ay mag-vlog na. Kasi nga, walang mahita eh. Panay, ay, kawawa naman ng mga Duterte. Panay, ganun lang po mga pinagsabi. Ay, presidente bukas, si BBM pa rin. Nakdang tinapay na argumento. Walang katotoran. Paano? Kaya si BBM na. Ako na nga. O minsan, si BBM na rin. O kadalasan, si BBM na rin nagbabalita. Kasi yung spokesperson niya, hindi na rin pinaniniwalaan. Mas marami pa yung adlib, mas marami pa yung mga haka-haka kaysa sa mga tingnan po ninyo. Guess ba ng Banateros? Ang problema kasi sa amin, hindi na po, iba po yung format namin eh. Sa sobrang dami naming nasasabi, wala po kaming guess. Hindi, iba po yung format namin eh. Komentarista po kami. Talagang kaya po kami hinire na para magkomento. Hindi po para magkaroon ng guess. Hindi po kami parang media type. Talagang yun pala yun. Kasi nung una nalilito rin kami. Kala namin magiging media kami. Hindi po. Kaya po kami naroon. Para kami po ang magkokomento sa sa Birada Agila. Yun po yung pagkakaiba namin sa iba. Kaya hindi na po kami wala po kaming mga guestings. Okay. Balikan po natin, no? Bakit po biglang lumantad ngayon si Laila de Lima? Kasi wala naman naniniwala kay Madriaga. Sayang lang yung mga lahat ng plenano nila, sayang lang yung lahat, masasayang lang yung lahat. Dahil bat-bat po ng mga kasinungalingan. Halimbawa, yung kaklase mo, high school pa lang yata si Inday nung sinabi niyang kaklase niya. Tapos yung naglaman siya ng 1 billion sa isang sasakyan. Panay mga imposible, di ba? Tapos yung sinasabi niya na bagong pakilala pa lang po. Yung mga Duterte po, hindi po basta-basta nagpapalit ng mga nakapaligid yan. Foremost sa kanila, loyalty.
Nakita niyo po si Tatay Digong, si Bato, si Bongo na lang, di ba? Si Bongo, hindi na, mula pa ng si Tatay Digong, mula pa po ng mayor, kung hindi ako nagkakamali. Nariyan na po si Senator Bongo. O, tapos, sino maniniwala, no? Kakikilala pa lang. Kakikilala pa lang kay Tatay Digong nito ni Madriaga. Na hindi naman po, aminado naman na hindi po masasabar. Kakikilala pa lang, tapos ikaw na yung aasahan ni Tatay Digong na parang nag-advise sa kanya. Napakarami pong matatalino na nakapaligid kay Tatay Digong. Kaya mga imposible, di ba? Puro imposible. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, kinakailangan po, kung butas-butas po yung mga pinagsasabi nito ni Madriaga. Kasi halos lahat ng krimen kasama siya eh. Sabi niya, tauhan daw siya ni BP Sara. Pinakilala after 2 years, 2016 pinakilala kay Tatay Digong. Nagpapayo-payo na kagad. Instantly. Ang galing eh. Napakahusay naman yan. Papayuhan mo ang henyong katulad ni Tatay Digong. O ikalawang butas. 2018, pinakilala naman niya sa anak niya na para maging tauhan ng anak niya. Sa pagkakakilala ko po, nung panahon na yun, may kanya-kanyang lakad yung mag-ama. Di ba aminado si BP Sara na naging close sila ng tatay niya nung nakulong si Tatay Digong? Katunayan po na may kanya-kanya silang lakad. Sabi ni Tatay Digong, putya, hindi siya boto kay BBM eh. Di ba? Dahil si BBM, alam niya na gumagamit. Kasi presidente si Tatay Digong, merong intelligence yan, intel yan eh. Si BBM, alam niya, magaling lang magsalita. Pero, mahina, weak. Yun yung termino ni Tatay Digong, weak leader. Kaya may kanya-kanya silang lakad ni BP Sara nung panahon na si BP Sara ay mayor. Kaya ang hirap pong paniwalaan na nung pinakilala si Madriaga kay Tatay Digong, biglang nung vice mayor na si BP Sara, ibibigay niya kay BP Sara. Samantalang si BP Sara, di ba nga, maraming ang DDS na ayaw nung pinagagawa ni BP Sara dahil ayaw niya makinig kay Tatay Digong. Tapos tauhan niya galing kay Tatay Digong, imposible. Masyadong yung mag-ama, di ba? Masyado silang independent sa isa't isa. Bagamat sila po ay naggagalangan bilang mag-ama, bilang anak. Hanggang dun lang po, may kanya-kanya silang diskarte sa madaling salita pagdating sa politika. Kaya hindi nyo kami mapapaniwala na yung ganyan. Ngayon, dahil walang naniniwala rito kay Madriaga, kahit na dapat, di ba? Dapat, pang ano na to eh, pantodohan na eh, yung pasabog to eh. Buti pa si Bicoy, nung unang lumantad si Bicoy, talagang marami pa nagulat eh. Dahil lumantad na si Bicoy, nabisto na natin yung discarding Bicoy, hindi na po umuubra tong Madriaga na to. So kinakailangan lumantad ngayon ni De Lima kasi akala niya siya ay punong-puno ng yung pagkatao ni De Lima. Akala ni De Lima siya po ay kapani-paniwala sa tao. Kaya dakdak ng dakdak eh. De Lima. Ngayon, ito ang kwento ni De Lima. Sumulat daw sa kanya yung si Madriaga. Hindi po siya yung sumadya kay Madriaga, kundi sinulatan siya na naging daan naman para sinulatan po siya. Dito po siya banda sinulatan. No? Joke po yun ng pamatalino lang. Kung hindi kayo natawa, alam niyo na. Hindi po.
Sinulatan siya, tapos papakita ngayon yung sulat kamay. Pinakita naman niya, eto yung sulat ni Madriaga sa akin. Ano naman, alam naman namin na, ngayon, bakit hindi ka lumantad agad kung si Madriaga ay talagang kapanipaniwala? Bakit hindi ikaw ang nagpakilala kay Madriaga? Kailan ka lumantad? Nung si Madriaga ay binatbat na, nang hindi naniniwala sa kanya. Hindi naniniwala sa mga... Ang pinagmamalaki nila, mas kapanipaniwala daw si Madriaga kaysa kay Gutesa. Dahil daw si Gutesa daw, peke daw yung notaryo. Ang pinagbatayan, notaryo eh. Samantalang si Madriaga, naku, ano daw ang notaryo? Notaryado daw ang mga pinagsasabi ni Madriaga. So nag-press ko naman si De Lima. Nakilala ko. Ang galing, no? Ang galing mo, Laila De Lima. Ang husay mong maghanap ng testigo laban sa Duterte. Ang tanong ko, di ba nagrarally ka pa? De Lima, nagrarally ka pa para dyan sa anti-corruption kayo kuno. Sa husay mo maghanap ng mga testigo laban kay Duterte, bakit wala kang nahanap na testigo laban sa mga totoong magnanakaw? Proven na po yan. Proven po ba na may magnanakaw po sa flood control? Opo, proven na. Bakit? May ghost project eh. Pag yung ghost project po, pinondohan, pag yung ghost project po sinabi na completed, may magnanakaw dun. Tanong ko lang, De Lima, bakit wala kang nakita na nahanap na testigo laban sa mga magnanakaw sa flood control? Na alam, lantad na totoong may naganap na korupsyon. Bakit dito, nakakahanap ka ng mga nakatago, nakakulong na, nahahanap mo pa yung mga anak ng tinapay. Sabi ni Leonard Alecha, kasama raw sa sulat, Kosa, balik ka na sa Oblu. Ang husay mo pala. Kahit sa ang sulok, nakakakita kayo ng mga titistigo laban sa Duterte, pero sa mga magnanakaw, wala kang makita. Eto na lang. Kasi yung pahayag niya ganito no? Bakit siya nakikisimpatya? Di ba? Pwedeng yun yung tanong natin. Bakit siya nakikisimpatya? Kay Madriaga. Kasi raw, alam niya, sa kwento ni Madriaga, parang nakikisimpatya siya. Kasi siya din daw eh. Siya din, biktima ng mga laway lang. Tignan nyo po biktima siya, nakulong siya ng 7 taon dahil sa laway lang ng mga testigo. Mahusay talaga tumahito eh. Kaya wala na naniniwala sa iyo eh. Eto. Eto, De Lima, tanong ko sa iyo. Sabi mo, laway lang, di ba? Nakulong ka dahil sa wala namang ebidensya kundi laway lang. Yung napanood namin lahat, wala lang yun. Napanood na namin yun, kaya maganda po yung live eh. Di ba? Maganda po na live na investigation kasi nakatatak na sa utak natin. Nakatatak na sa utak namin na ang bagman mo ay si Ronnie Dayan. Nakatatak na sa utak namin na isa sa mga driver mo, si Jonel, di ba? Nakatatak na yan sa utak namin. Hindi na po mabubura yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo na laway lang. Nakapagkwento sila eh. Inaabot ni Kerwin Espinosa, inaabot ng mga yung mga sakulungan, kay Ronnie Dayan, yung pera, yung campaign money mo, nakatatak na sa utak namin yan. Hindi po, totoong may testigo. Kilala nga namin si Ragos, si Jonel,
si Dayan. Mga totoong tao po yung testigo laban sa'yo. Ang mga testigo niya raw ay laway lang. Ang tanong ko sa'yo, meron ka na bang kinasuhan sa mga tumestigo sa'yo? Bakit hindi mo sila kinasuhan, Dilima? Kina-challenge lang po natin kung kaya nilang kasi tayo matitino eh. Yung mga katwiran po nila wala sa katinuan eh. Sabihin niya, wala akong kasalanan. 7 years siya nagdusa. Alam mo kung ano nangyari, Dilima? Ikukwento ko na uli. Baka nakalimutan na ng mga viewers natin eh. Kwento ko lang po ng konti. May totoong testigo si Dilima. Ano problema? Bumaliktad yung mga testigo. Ngayon, Dilima, ang hinala natin, kinausap sila. Hinala lang to May kumausap sa kanila para bumaliktad. Ngayon, ang tanong, kung totoong ikaw ay walang kasalanan at yung mga tumestigo sa iyo ay gawa-gawa lang ang kwento, bakit hindi mo ipakulong yung mga gumawa ng kwento sa iyo ng 7 taon? 'Di ba? Anong logic noon na kung ako yun, kayo ginawan nyo lang ako ng kwento, ngayong malaya na ako, ipapakulong ko kayo. Bakit hindi mo sila ipapakulong? Yung mga gumawa sa'yo ng kwento na naging dahilan ng 7 taon mong pagkabilanggo. Simple lang yan kung bakit. Ikaw rin yung kampo mo rin yung kumausap doon sa mga yun. Di ba? Anong logic na nung lumaya ka, yung mga dahilan ng pagkakulong mo, baliwala lang sa'yo? 7 taon kang nakakulong, tapos wala kang ni isang sinampahan ng reklamo? Wala kang pinakulong sa mga nag-akusa sa'yo? Kaya yan ba, ngayon alam na natin kung sino nasa likod ni Madriaga. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni Dilima, mayroong ebidensya si Madriaga. Hindi niya sinabing nakita niya na. Ang sinasabi niya na lang, ayon sa pakikipag-usap ko kay Madriaga, meron siyang ebidensya. Meron pala bakit uunti-untiin nyo? Meron pala bakit ikaw nagsasabi? Spokes ka ni Madriaga? Anong connection mo kay Madriaga? Tapos daw, hindi raw siya yung naglantad kay Madriaga. Nabalitaan niya na lang daw na kumakalat na ngayon si Madriaga. Kumakalat na yung balita tungkol kay Madriaga. Ganyan po ka-imposible yung mga taong yan. Pagtitiwalaan nyo ba yan? Dilima, akala ko ba anti-corruption kayo? Ang galing mo maghanap ng mga testigo. Bakit hindi ka humanap ng testigo laban kay Martin, laban kay Saldico, laban kay Bonoan, laban sa mga DPWH, o laban sa mga tinuturo ni Saldi, yung First Family? Bakit hindi ka maghanap ng testigo laban sa kanila? Kasi kakampi mo sila. Bakit nakakahanap ka ng testigo sa mga Duterte? Kasi kalaban mo Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Ang gagaling ninyo sa akusasyon. Isa pang nag-akusa. Ito po ang sinabi ni BP Sara tungkol po sa kanyang mga nag-akusa sa kanya. Basahin lang natin Basahin lang po natin ng mabilisan. Mga kababayan, last year the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. Di ba? Inimbestigahan sila at all out po na nag-imbestiga. Ang tangi po nila nakita, Mary Grace Piatos. May bintang po ba sila kay Mary Grace Piatos? Nahanap po ba nila si Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos po ba may lumantad na nagsabi na ako si Mary Grace Piatos at binigyan ako ng pera ni BP Sara? Wala po. So ano ebidensya nila? Wala lang. Nakapagsampa sila ng impeachment kahit walang ebidensya? Opo, ang ebidensya nila, pag nagsampa ng impeachment, papabuksan nila yung bank account. Ganyan lang po
Kasi formula po yan, yung ganyan pong bubuksan yung bank account, kukontra sa salin. Formula po nila yan kay, anong pangalan nito? Kay dating Chief Justice Corona. Napatalsik po nila si Corona dahil po dyan, nag-fishing expedition. Kitang-kita ko po yung ano niyan kasi nanonood ako Siyempre, anti-corona ako noon. Dahil lahat ng mga, sa tingin ko mga magnanakaw, anti-magnanakaw ako Pero nakita ko po, nung nilabas po yung bank account ni Corona, gigil na gigil yung mga prosecutor na naghanap talaga ng mga ebidensya laban kay Corona. Parang live, nakikita mo Kaya masarap po manood ng live Yung action naroon Formula po nila yan. Akusahan nila si BP Sara na may anomalya, ire-request nila ngayon na pabuksan yung bank account at anumang makitang pera doon ay sasabihin nila na galing sa nakaw. Fishing expedition. Ganyan din yung ginawa nila. Pinabuksan nila dahil mag-iimbestiga di ba? Ni-request nila sa COA na buksan yung buksan po yung mga sinumite ng Office of the Vice President at DepEd kung paano ginamit. Confidential pad po yan Nakita po nila. Ay, overpriced. Overpriced to. Sino nagsabi na overpriced? Tawagin po natin ang ating testigo na overpriced to. Yung safe house daw, overpriced. Tawagin po natin ang marunong sa mga pabahay, Congressman Franz Pumarin. Pucha. Ano po dati yung trabaho? Congressman ako ngayon. Kaya ang sasabihin ko ay tama, overpriced nga yan. Puta, ano namang alam mo sa pabahay basketball player ka. Yun po, fishing expedition, di ba? Inakusahan nila na overpriced. Kasi ganito lang yung presyo ng hotel. Presyo mo sa hotel yung tagong bahay. Kaya ngayon, ito ng pagkakataon, mga bumubula na bibig, di ba? Ng mga makabayan lang. Saan ba yung mga safe house na yan? Bakit nyo gustong alamin kung saan yung safe house? Safe house nga, hindi na safe yun. Diyan pala nagtatago. Patay na. Fishing expedition lang talaga Nakakita na Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Mr. Chair, pwede po bang imbestigahan natin ang NSO? NSO pa ba? Philippine Statistic, kung ano man ang tawag doon. Kung totoong tao to si Mary Grace Piatos, puta, headline. Ito naman yung mga bayarang media. Headline. Tignan nyo yung headline, Walang, there is no Mary Grace Piatos according to NSO. Puta, wala palang si Mary Grace Piatos. Gulat na gulat sila. Naku, wala palang Mary Grace Piatos. Ganun din ang ginawa nyo sa 11 days, Walang anomalya yung 11 days. 11 days? Nako, paano nagastos yun? 11 days? Imposible. Mabaliw-baliw na yung mga bayarang media sa pagpapakalat. 11 days? Paano ginastos yun? 1 billion nga, kaya mong gastosin na isang araw. Hindi naman pagkain yun 11 days, kakainin ba yun? Ano yun, mabubulunan? Pwede ka pong, nakita nyo na ngayon. Isang araw, pwede kang gumastos ng bilyon-bilyon. Di ba? Ginugulat lang ng media. Mary Grace Piatos. Yan lang po ang fishing expedition nila. Ang tagal pong inimbestigahan. Alam nyo po kung saan tumagal yung mga drama? Bakit hindi nagpapakita? Hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng hindi niya ipaliwanag yan. Talagang meron talagang tinatago. Opo, tinatago po kasi confidential Confidential to Itago natin to.
Okay lang. O, ngayon na naman. Then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocation. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to a marketplace. Di ba? Okay. Another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Kaya yung ginawa ni Professor, di ka nahihiya, Shelo? Professor Shelo Magno. Yung buong bigat ng tinatawag mo yung sarili mo na professor, tapos nagpapagamit ka lang para siraan si Sara Duterte. Aminado po si Shelo Magno. Wala dun sa sandamakmak na papeles na dala-dala nila sa ombudsman. Wala silang ebidensya. Ano po ang sabi nila? Pabubuksan nila yung bank account at yung bank account ni BP Sara ang magpapatunay na mayroon talagang plunder na naganap. Plunder na naganap? Wala kayong ebidensya sa plunder? Yung paring adik halos mabuyoy pag nung tinanong siya eh. 'Di ba? Tinanong siya ng bakit daw niya hahanapin, confidential nga. Hindi. Dapat daw nauuna yung accountability bago yung confidentiality. O bakit hindi nyo sampahan ng reklamo si BBM? Kung yan ang katwiran nila, sige. Payag na tayo. Na yung confidential fund, dapat yan ay binubulgar. Pag hindi mo binulgar yan, may anomalya. Sige, payag tayo. Di sampahan nyo ng impeachment si BBM kasi taon-taon siyang may confidential fund. 4.5 billion ang confidential fund niya. Dapat ibulgar niya rin. Hindi. Kasi adik ako eh. Yun na lang ikatwiran mo, Father. Hindi. Kasi adik ako. Maniniwala pa kami. Kaya ako inaakusahan si BP Sara dahil adik ako. Sinisira nyo lang yung sinisira nyo lang yung simbahan natin eh. Sinisira nyo lang yung pagiging katoliko namin eh. Ayan, eto po, sabi, hindi credible na, sabi ni Ryan Lingo, hindi credible na witness si Orly Gutesa dahil hindi siya kriminal. Mas credible witness si Madriaga dahil nakakulong siya sa kasong KFR, kidnap for ransom. Tignan niyo. May akusasyon po may akusasyon po to si Mama Attorney Rowena Guanzon na hindi po natin sinasang-ayunan, no? Kasi sabi niya, aminin niyo SMNI dahil ayaw niyong mapapahiya si BBM noong 2022 elections at lagi siyang absent sa debate. Gumawa kayo ng sariling debate tapos binigay sa kanya yung advance questions para mapaghandaan ng sagot at magmukhang matalino siya. Di ba? Parang pabor sa atin yung sinasabi niya, no? Pero mali po, madam eh. Ang SMNI po ay hindi po ganyan magtrabaho. Di ba? Ito po ang sabi ni si Sas, isa sa mga panelists si Sas, di ba? Bing Guanzon, as one of the panelists in the SMNI debate 2022, I can attest that no question were given to the presidentiables. We don't have a script. The questions are spontaneous, a free-flowing conversation. Ako po naniniwala po ako ron.
Eh bakit nakakasagot si BBM? Alam niyo po, kaya nga nakapambudol si BBM eh. Si Tatay Digong po, sinasabi niya, no? Sinasabi po ni Tatay Digong, magaling naman magsalita si BBM. Iba po yung marunong sa magaling magsalita. Lalo na kung hindi naman, alam niyo may mga taong ganun pambulaga eh, 'di ba? Kaya natin nakikita ngayon na mahina na weak si BBM. Kasi matagal na sinabi ni Tatay Digong, si Tatay Digong kasi sobrang talino niya, nababasa niya yung mga tao eh. Totoo po yun. Yung mga matatalinong tao po, kaya nilang malalaman yan nila sa pakikipag-converse sa inyo o sa inyo, mababasa ng matatalino kung may laman kayo. Hindi nyo malilin lang. Ang nalilin lang po ng mga naggagaling-galingan, yung katulad lang din nila na naggagaling-galingan lang din. Si BBM po, magaling po magsalita. Sabi ni PRRD yan eh. Pero may pagkakaiba po yung magaling na tao, magaling na leader, sa magaling magsalita. Kaya nga siya maraming nabubudol eh. Magaling talaga naman siya magsalita. Ngayon, hindi na. Bakit hindi na siya magaling magsalita ngayon? Pero tignan nyo sa mga vlogs niya. Magaganda rin eh, di ba? Magagaling eh. Alam nyo yung sinasabi ko na yun? Iba po yung pagsasalita sa talent yan eh. Magaling ka magsalita. Yan siguro namanan niya kay senior. Kaya ako naniniwala na walang pwedeng sabihin ni BBM yun. Lalo na kung ang laman po ng mga plataforma ni BBM noon, sundan lang eh. 'Di ba? Ang sinasabi lang ni BBM noon, itutuloy niya yung magagandang ginagawa ni PRRD. So kung tatanungin siya ng kahit sino, kaya niyang ipaliwanag yun. Kasi, ayan yung mga proyekto ni PRRD. Diba? Nariyan po yung mga proyekto eh. Kunwari, tanungin mo siya. Ano masabi niya? Kahit na biglaan, nung panahon na nangangampanya siya, ang gusto ni BBM, ang dalawa lang yung sinasabi ni BBM, unity, at saka itutuloy niya yung mga ginawa ni Tatay Digong. So lahat ng itatanong nyo, yung ginagawa ni Tatay Digong isasagot niya. Halimbawa, tanungin niyo siya ng kanyang foreign policy. Itutuloy natin yung pakikipagkaibigan sa China. Before to maging presidente siya. At ipapaliwanag niya lang yung mga ginagawa ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan sa China. Yun na yun. Mahirap bang sabihin yun? Kunwari, ikaw, DDS vlogger ka. Basahin mo lang o makinig ka lang sa mga mahuhusay ng mga DDS, mga Duterte supporters, yung mga argumento nila, argumento ng mga nila Sasrugando, argumento ng mga matatalinong, marami, si Professor, marami tayong profesor, marami tayong abogado. Napakinggan nyo lang, feeling nyo, ang talino nyo na, di ba? O ganun lang po yun. Kasi sinusundan niya lang eh. Lahat ng itanong mo sa kanya, isasagot niya lang yung ginawa ni PRRD. Kasi, ang kampanya niya, itutuloy niya eh. Kaya talagang kayang-kaya niya yun. In fairness kay BBM, magaling siyang bukador. Saan ka nakakita? Kaya tayo na budol, di ba? Budol talaga. Kaya totoo yung sinabi ni Sas na wala silang binigay na question. Naniniwala ko ron eh. Tsaka hindi papayag si Pastor Kibuloy na dudugasin nyo. Okay. Pwede niya, namanan niya sa tatay niya yan. Pero pagdating po sa trabaho na, wala na eh. Kaya ngayon, ang tingin natin sa kanya, kahit maganda pa rin yung sinasabi niya, wala. Alam mo nang binubudol ka eh. Gaano kagaling? Biruin mo, sarili mong gobyerno, binanatan mo ng SONA, tapos nagpalakpakan yung mga kakampi mo, tapos, naituloy mo pa to, na nagdurog ka ng bato,
sa kapalpakan ng sarili mong gobyerno, ang mga flood control project po, ang lahat po ng kapalpakan ng flood control project ay sa gobyerno ni BBM. Ang lahat po ng pagnanakaw, pinakamalaking pagnanakaw, gobyerno ni BBM. Dahil sa husay niyang mambudol, siya pa ngayon ang hero. Nung nilantad niya di umano, siya raw naglantad eh. O, ngayon, hindi na natin binibiliban yun. Kasi alam natin na kasinungalingan yun eh. Hindi katulad ng mga dilawan na iba naman po yung ang gaganda ng mga letra pero wala ka na intindihan. Ganyan naman magaling yung mga sila Kiko Pangilinan. Sila, wow, dagat. Dagat, dagat ito. Dagat, wow, dagat. Sila lang po nakakaunawa eh. Babasagin natin ang pader ng kahirapan. Iaahaw natin ang mga nasalaylayan ng buhay. Bibigyan natin ng pagkakataon, magkakaroon ng liwanag sa banda pa roon. Mga ganun yan, parang tumutulala. Anong meaning nun? Wala. Walang meaning yun eh. Yung mga dilawan. Kaya iba-iba po yung approach eh. Pero ang pinakatapat sa tao, po, PI kayo. PI kayo, papatayin ko kayo. PI kayo, papakain ko sa'yo yan. Ang pinakatapat na, kaya po yung mga tao, mahal na mahal ang mga Duterte. Kasi magmula sa pagsasalita, magmula sa simpleng pamumuhay, hindi mayaman po mga Duterte. Pag milyonaryo ka, mayaman ka, di ba? Pero never mo sila na makita na manunood ng concert na napakamamahal. Never mo sila makikita ng karangyaan. Hindi po nila kaya mahal na mahal sila ng tao eh. Hindi po sila mabubulaklak magsalita. Hindi sila ka-fluent. May fluent ba? Pakain ko sa yung putak. Pero tagos sa buto. Yung sinasabi nila, alam mong kaya nilang gawin. Kaya mahal ng tao ang mga Duterte. Hindi sila statesman kung magsalita. Pero gusto natin yun eh. Di ba? Linggo-linggo nanonood tayo ng Talk to the People kay Tatay Digong nung siya po ay presidente. Kasi yan yung chance natin. Sa dami ng bumibira kay Tatay Digong, sa dami na nangungutya, sa dami ng bumabanat sa administrasyon, sasagutin niya ni Tatay Digong sa Talk to the People. Parang nakabawi tayo eh. Parang, oo nga, walang iya talaga kayong Leni Robredo kayo, kayong Trillanes kayo, kayong mga Dilima kayo. Parang mo siyang tatay na inapi ka, tapos may napagsusumbungan tayo, tapos igaganti niya tayo. Tigilan nyo yan. Papatayin ko kayo. Yung mga salitang ganun. Makikita natin yung anak niya na napak. Kaya yung may basketball player na napak, kung hindi nyo po napanood yung, panoorin nyo po si Jan Amores. Isa laban sa isang team. Bagsak lahat buong team. Ang tindi po manuntok. Mali yung sinalihan eh. Kung si Jan Amores nag-training sa boxing, baka world champion. Di ba? Tapos sinulatan ni BP Sara. Ang ganda na ng kwento ng buhay nun ni Jan Amores eh. Na isa laban sa isang team, suntukan. College pa siya nun. Sinulatan ni BP Sara. Kasi sabi ni BP Sara, ako din ganyan eh, di ba? Parang binigyan niya ng yung inano niya ba, inaplip niya na kaya mo yan, kaya mong baguhin yung sarili mo, parang ganun. O yun. Yan yung binintang na kalaguyo ni BP Sara. At dyan nagsimula
yung kwento na si BP Sara may kalaguyo na basketball player. Nakarelate si BP Sara eh. Nanapak si BP Sara ng sheriff. Ito, nanapak ng mga kalaban eh. Pero kinakailangan niya i-encourage yung bata. Kasi bata pa, sayang eh. Sayang yung pagiging player. At dahil doon, nagbago, napunta ng PBA. Di ba success story? Success story si Jan Amores eh. Napunta ng PBA, ang galing, di ba? Na-encourage siya ng BP Sara. Pagkatapos, namaril. Nasa PBA na. Lumaban sa ligang labas. Ligang labas yung tawag. Yun po yung nabalita na basketball player na namaril. Siya rin. Wala na tayong magagawa dyan. Talagang ganyan ang buhay. Akala nyo success story na eh, no? Dati siyang college. Akala natin masisira na buhay, no? Pero sinulatan ni BP Sara na encourage, nagbago, na napunta. Hindi, maganda talaga buhay niya eh. Hindi po nagsasalita yan. Talagang in-headline po yan yung sulat ni BP Sara. Siyempre, ikaw, nakasubaybay ako sa sports tsaka sa ano eh. Kaya yun po yun. Okay, anyways, hindi ko alam kung natapos na natin yung dapat natin pag-usapan. Teka. Nasobrahan tayo sa sarap eh. Okay. So, lahat po ito, alam na natin, tignan nyo po ngayon, tumingin po kayo ng mga dyaryo. Tignan lang natin ha. Inquirer. Tignan lang natin, silipin lang po natin yung mga balita ng Inquirer ngayon. Inquirer, live stream bicameral conference, SEA Games, BICAM, Holiday Search MMDA, SEA Games, BICAM okay, San Beda Regain, Cosi Cabin, Wat Nadine Lustre, Vice Ganda, 4 Senators Skip, BICAM, Charo Santos, Gerald Anderson, Sneaker Obsession, etc. Ano po ang wala? Wala na pong balita tungkol sa flood control. Nakita nyo po? Ano po yung ginagawa nila? Gusto nilang tabunan yung flood control. Gusto nilang tabunan yung pagnanakaw na malakihan. Gusto nilang pag-usapan na lang si BP Sara, yung bintang ni Madriaga, si BP Sara, yung sinampang kasong plunder. Yan po yan eh. Nakaporma po yan. Kasabwat po ang mga bayarang media. Tignan naman natin yung Philippine Star. Kung meron pa pong balita tungkol sa... Ito, actual po to ha. Ito po yung ngayon, yung kanilang mga balita sa kanilang ano ngayon. Filipino Fisherman. Yan. Congress, Pers BICAM, BP Sara Duterte hits revive plunder. DSWD Chief Gatchalian offers 100K. Bato de la Rosa absent sa BICAM. SEA Games, Beermen, San Miguel, yan. Lotto, New Grassroots Volleyball, Tropang 5G, Olongapo Solar, Para Tankers, Jan Cuyco, Mayor, yan, terminated. Synergy, asa na po yung flood control? Wala na po. Nakukuha nyo po yung ginagawa nila. Pantabon po yan lahat. Pero sila BP Sara, nasa bang balita. Ano pa? Manila Bulletin. Homepage. Beermen, Kayla Sanchez, third gold sa ASEAN. Marcos okay and sensitive. Be discerning, BP Sara urges Filipinos plunder grab raps filed against her. Yan ha. Laman po lagi si BP Sara ng balita. 57 marijuana caps na hitman. Stronger amihan, pag-asa. Wala tungkol sa flood control project. Nakita niyo po yung ginagawa ng mga media natin? Tinatabunan po nila, sa buwatan po yan. Ibabalita lang nila tungkol kay BP Sara, tabon na po. Pero kaya nga narito tayo eh. Ang malinaw na tanong, sino, bakit walang kinakasuhan sa sinabi ng Supreme Court na illegal
ang pagtatransfer ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Walang kinakasuhan, illegal lang ginawa, sabi na Supreme Court. Yung pangunahing tao na involved, Executive Secretary ng Pilipinas. Imagine, yung pangunahing tao na pangunahing gumawa ng krimen. Krimen po yan eh. Pag lumabag ka sa batas, krimen. Sabi na ng Supreme Court, hindi na po to haka-haka. Hindi na po to fishing expedition. May krimen, may lumabag sa batas. Katunayan, pinasosoli yung kinuha. Bakit wala nagsasampa ng kaso? Bakit nariyan pa rin si Recto? Ang dami niyong gustong itabon, di ba? Saan nyo ginastos yung gold bar na binenta ninyo? Saan nyo dinala? Walang nagre-report niyan. Saan nyo ginastos? Hindi namin kayo tatantanan. Bakit wala na napapabalita? Wala na sa dyaryo ang tungkol sa mga kakasuhan sa flood control project. Nawala na. BP Sara na lang tayo lahat ngayon. Utot nyo. Nasaan na yung mga totoong magnanakaw? Bakit wala na sila sa balita? Anong ginawa nyo sa Maharlika Fund? Anong ginawa nyo sa 107 billion ng PDIC? Yan ang mga totoong katanungan, Father Adik. Yung adik na pari, yung mga kaparian sa Pilipinas. Huwag po kayong makisama. Yung mga tao po, gayahin nyo po yung pari doon sa Cebu. Na nagtatanong, bakit BP Sara, bakit plunder, bakit impeachment na naman kay BP Sara ang pinag-uusapan? Bakit ayaw niyong pag-usapan? Yun na nga, saan nyo dinala yung pinagbilhan ng ginto? Bakit panay BP Sara nang may kasalanan ngayon? Ayan, group wants Recto to resign. Wag lang po resign. Ito po yung mga Philippine Health Insurance Corporation. Ano bang grupo to? Petitioner, Aquilino Pimentel, former Finance Secretary. Ayan, Cielo Magno, kasama ka rin dyan. Tsaka Medical Association. Gusto na nila mag-resign si Recto. Yan po ang mga tunay na issue. Kasi lumabag ka sa batas eh. Executive Secretary pa rin. Ngayon, panay Madriaga. Pero yung mga krimen na totoo, saan nyo dinala yung pinagbentahan ng ginto? Ayan, si Father Shano Ubod. Ano yung buhay yung mga walang bahay? Mabuti talaga yung si Father Shano Ubod. Pinapatayuan ng bahay yung mga nawalang bahay. Kaya po lahat yan, diversion po yan sa tunay na krimen. Ang tunay po na krimen, wag po nating kalimutan, maraming namatay dahil sa baha. Yung pipigil dapat sa baha, nakapeste pa dahil ninakaw ninyo. Yung mga magnanakaw po ng flood control, yan po ang idemanda ninyo. Yung pong ginawa ni Recto, ginawa nila sa PDIC, ginawa nila sa PhilHealth, yan ang imbestigahan ninyo. Hindi yung si BP Sara na naman ang gusto nyo imbestigahan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat. Pwede po kayong magpakape. Ayan, nasa